Wala pa man sa mundong ibabaw ang binatang si Manoy, gusto na ng kanyang ama na maging boksingero siya. Si Mang Abon kasi ay baliw na baliw sa pag-iidolo sa mga boksingerong sila Flash Ilorde, Onyok at lalong-lalo pa ang tinuturing na pambansang kamao ng Pilipinas, si Manny Pacquiao. Gusto rin naman ni Manoy ang pagboboksing. Sa katunayan, nakakasundo sila ng kanyang ama sa bagay na yon. Ang bukod tanging tutol lang sa kanila ay ang ina niyang si Aling Pasitas. Ayaw na ayaw nitong nasasaktan ang kanyang nag-iisang anak. Hanggat maaari nga, gusto na lamang ikulong ni Aling Pasitas si Manoy sa kanilang bahay. Ganun kamahal ng ginang ang binatang si Manoy, kahit na 21 anyos na ito. Mukha na ngang mamas boy ang binata sa paningin ng iba. Kaya naman madalas na tinutukso ang binata ng boksingerong mamas boy. Uppercut! Lintik ka! Uppercut! Hilo na yan, no? 10,000 na ang nakikita niyang lumilipad. Uppercut mo! Yung pamatay natin! Narinig ni Manoy ang sinabi ng kanyang ama. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip. Habang hilupa ang kalaban na mas mataas pa sa kanya dahil sa mga suntok na pinakawalan, mabilis niyang sinuntok mula sa baba at pataas. Bagsak ang kalaban niya. Sabay-sabay naman ang hiyawan ng mga tao. Marami kasi ang pumusta kay Manoy noong gabing yon. Kaya halos lahat ng nandun ay parang nanalo sa loto. Mabilis na umakyat ng ring ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang manong at pinisan pa sa balikat ng anak. Pero binaba na rin niya kaagad kasi hindi niya na pala kaya. Ang galing mo talaga, anak. Bawat suntok mo nahihilo yung bakulaw mong kalaban eh. Hindi naman ako magiging ganito tayo kagaling kung wala kayo eh. Marami pa ang umakyat sa ring para batiin si Manoy. Yun kasi ang unang panalo ng binata sa lugar na yon. Dayong may tuturing lang ang mag-ama roon. Ang lugar kasi na yon ay underground fighting stage. Ibig sabihin, hindi yun lisensyado para magsagawa ng boxing fight. Pero dahil nga mayayamang tao ang nagpupunta roon, hindi yun napapasara. Masayang lumabas ng venue ang mag-ama. Habang naglalakad sila patungo sa sakayan ng tricycle, sinusuri pa ng kanyang ama kung nagkaroon siya ng galos. Napakapambihira mo talaga, anak. Ang laki ng kalaban mo. Napabagsak mo. At hindi lang bagsak ha, ginulpi mo muna. Sinusunod ko lang ho yung mga napag-aralan natin tay eh. Tandaan nyo, ikaw ang pinakamahusay na coach. Ay nako, huwag ka mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makasalang ka sa international ring. Yung mga ganyang galing dapat nilalaban ka sa ibang bansa eh. Ayos lang naman po kahit na hindi pa. Sa ngayon po gusto ko munang pagtuunan ng pansin kung saan tayo magkakapera. Di ba pinag-iipunan natin ang pagtatayo ng tindahan ni nanay ng mga isda? Doon muna tayo tumuon. Kaunting ipon pa, makakakuha rin tayo ng pwesto sa palengke. Huminga ng malalim si Mang Abong. Ngumiti rin ito ng mapait. Oh, bakit pa? Hindi ka ba masaya sa sinabi ko? Hindi naman sa ganun, anak. Nakokonsensya lang ako kasi kailangan mo pang masaktan para kumita tayo ng pera. Dapat nga ako ang nagtatrabaho para sa pamilya natin eh. Inakbayan ni Manoy ang kanyang ama at bahagyang inalog ng saglit. Ito naman si tatay nagdadrama na naman eh. Tay, ikaw ang coach ko. Nagtatrabaho ka rin naman eh. Team tayo. Kung wala ka, wala ako. Ang problema lang naman natin ay si nanay eh. Sana matanggap na rin niya na ito talaga ang gusto ko. Alam mo, matagal na panahon pa para maintindihan tayo ng nanay mo. Baka saka lang niya tayo maintindihan kapag naranasan na rin niya na maging boksingero. Tay naman, si nanay magiging boksingero? Lagot ka, sumbong kita dyan.
Natawa na lang ang mag-ama sa mga sandaling yon. Ganun kasaya ang kanilang pagsasama, matalo man o manalo sa laban. Pagdating nila sa tricyclean ay agad na rin silang sumakay. Habang nasa biyahe at papalapit ng papalapit sa kanilang baryo, kinakabahan na silang mag-ama. 9:00 na kasi ng gabi nun. Sobrang late na sila para sa hapunan. Kapag ganoong oras, alam nilang naghihintay na si Aling Pasitas habang may hawak na kung anong pwedeng ipamalo. Nang makababa na sila sa tapat ng kanilang bahay, sandali silang napatigil. Bukas pa rin ang ilaw nila sa loob at maging sa bakuran din. Pagtingin nila sa lutuan nila sa gilid ay may kaunting baga pa. Aba, mukhang gising pa si nanay oh. Akong bahalang sumalag ng pamalo. Hindi ka pwedeng mabugbog, no? Tara, dahan-dahan lang. Parang mga magnanakaw kung maglakad ang dalawa. Bawat hakbang ay maingat. Nang malapit na sila sa pintuan, bigla na lamang may lumipad na kaldero sa kanilang tapat. Walang iya! Anong oras na? Gabing-gabi na! Sana hindi na kayo umuwi! Mas masarap yata ang buhay sa labas eh! At teka nga! Napansin ng ginang ang tila namamagang kaliwang kilay ng binata. Dahil doon ay agad na pinagsusuntok ni Aling Pasitas si Mang Abong. Walang iya ka, Abong ka! Pinagsabong mo na naman itong anak natin, ano? Bawat suntok ni Aling Pasitas ay hindi man lang tumatama dahil sa husay na umilag ni Mang Abong. Oh, nay! Tama na yan! Isa ka pang bata ka! Bakit ba ang hilig-hilig mong magpabugbog? Dumampot ng kawayang patpat ang ginang at saka pinagpapapalo naman si Manoy. Oy, ano ka ba naman, Pasitas? Pagod ang anak natin, kaya dapat hindi mo siya sinasaktan. Nakipagbugbugan na nga itong anak mo gabing-gabi pa kayong uuwi, ha? Wala ba kayong alam sa nangyayari? Puro kasi kayo suntukan Umupo na lamang ang ginang sa tapat ng lamesa at sandaling uminom ng tubig. Nay, ano ba yung sinasabi niyong nangyayari? Umupo na rin ang dalawa sa lamesa. Sa mga puntong yon ay medyo kalmado na ang ginang. Naaalala niyo ba si Maricel? Yung kasama ko dati sa tindahan sa bayan? Oo, ano bang nangyari sa kanya? Hindi siya, yung asawa niya. Ano ba nangyari sa asawa niya? Natagpo ang patay sa gubat sa kabilang baryo. Ano? Asawa ni Maricel natagpo ang patay? Hindi, si Maricel. Sabi mo yung asawa niya. Yung asawa niya nakakita. Kay Maricel? Oo. Si Maricel ang namatay? Oo nga. Ano nangyari kay Maricel? Nakita nga siyang patay sa gubat. Anong ikinamatay? Ang sabi sa chismis na nakarating sa amin ng kumari ko wakwak daw ang tiyan. Wakwak ang tiyan? Sino naman ang gagawa ng ganong kabrutal, Nay? Yung asawa niya. Yung asawa niyang pumatay? Hindi! Sabi mo, yung asawa niya ang nakakita. Oo nga, asawa niya nga ang nakakita sa kanya. Paulit-ulit naman, no? Patapusin mo kasi muna ako I-uppercut ko yung mukha mo Ay, hayaan mo na muna kasi si nanay na magkwento. Sige ka, knockout ka dyan. Huminga na lang si Mang Abon ng malalim at sandaling napailing. Yung asawa ni Maricel, nakakita raw ng lalaking lumundag sa taas ng punong nyog na nasa tapat lang din ni Maricel. Yung aswang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtindigan ng mga balahibo ni Manoy. Yun kasi ang unang beses na makarinig ng salitang aswang sa loob ng maraming taon. Huling nagkaroon ng haka-haka na aswang sa kanilang lugar ay bata pa siya. Tay, totoo ba ang aswang? Abay, ewan ko. Pero ang sabi ng mga magulang ko dati totoo daw ang mga yan. May mga kakilala pa nga raw silang aswang noon. Pero
mababait naman daw ang mga aswang na kilala nila. Sadyang mas marami lang daw talagang aswang na masasama. Kung aswang nga ang pumatay kay Maricel, di mag-iingat pala tayong lahat. Lalo na kayong dalawa na palaging gabi-gabi na lang kung umuwi. Nay, hindi ubra sa amin ang aswang, no? Left jab ko lang mo yung mukha nun. Sabay uppercut, knockout kagad yun. Ay nako, tingnan mo yung kayabangan nitong anak mo, Abon. Tingnan mo, makikipag-boxing sa iyo ang aswang. Tutudasin ka nun gamit ang matutulis niyang koko. Ay nako, kayang-kaya ng anak natin yon. Suntok para sa suntok. Sumuntok-suntok pa sa hangin ang Manong na parabang isang tunay na boksingero. Ganon, suntok para sa suntok pala ha. Etong suntok! Sinuntok ng ginang sa noo si Mang Abon. Tumaob ang matandang lalaki. Saka naman umalis ang ginang at nagtungo na lamang sa maliit nilang kusina. Tay, knockout ka! Agad-agad na bumangon si Mang Abon. Ay, loko ka. Pasalamat ka, mahal kita. Kung hindi, baka nilep straight kita dyan. Pinagtawanan na lamang ni Manoy ang nangyaring yon. Sa huli, pinaghandaan pa rin naman sila ni Aling Pasitas. Kahit naman kasi araw-araw na naha-high blood sa kanila ang ginang, hindi pa rin naman sila pinababayaan. Pagkatapos nilang kumain ay sandali munang nagmuni-muni si Manoy sa tapat ng kanilang bakuran. Nakaugalian na rin kasi niya na tumambay doon tuwing bago matulog. Mag-isa na lamang siyang nakaupo sa hagdanan sa tapat ng pinto. Mga ilang sandali lang ay nakarinig si Manoy ng sigaw ng lalaki. Base sa sigaw ay parang humihingi yun ng tulong. Naalarma si Manoy. Maging ang ibang kalapit nilang bahay ay nabulabog din. Mga kababaryo, tulungan nyo kami! Tulungan nyo kami! Ang terminal! Inatake ng aswang! Natatarantang lumabas din ang mag-asawang Abon at Pasitas. Ano ba ringay na yon? 12:00 na ba? Tay, inaatake raw ng aswang ang terminal. Nagkatinginan ang mag-ama. Pareho sila ng naisip ng mga sandaling yon. Ay, mga buwang kayo! Saan kayo pupunta, ha? Naglakad paalis ang mag-ama. Kasama ng ibang tao ay nakisabay sila sa mga yon patungo sa terminal. Nang makarating sila roon ay marami ng tao. Base sa kanilang narinig, munti ka ng madali ng mga aswang ang mga driver na natutulog. Mabuti na lamang daw ay naging alerto ang mga yon. Pero sa kasamaang palad, ang nakataling kambing sa gilid ng bayabasan ang siyang nakuha ng aswang. Kahit gabing-gabi na, gising na gising pa rin ang lahat. Marami sa mga kalalakihan na nagpresenta na hanapin ang aswang sa area. Gusto nilang mabawi ang kambing, pero hindi na nila yun nakita pa. Sa nangyaring yon, mas lalong naalarma na ang mga residente. Marami ang dumulog sa pamunuan ng barangay para humiling ng aksyon. Pero dahil may pagkasiraulo ang kapitan, hindi yun naniniwala sa aswang. Kahit kailan talaga itong si Venida walang kwente. Kapag ako nainis dyan, tatadtarin ko sa mukha yan ng straight eh. Wala tayong magagawa, anak. Siya ang nasa posisyon eh. Mas maganda niyan eh, mga residente na lang ang umaksyon. Pero grabe tay, no? Totoo nga talaga ang aswang. Ang iniisip ko lang, bakit sa dami ng baryo sa atin pa? Ay naku, hindi ko rin alam, anak. Mabuti pa eh, tanungin natin yung aswang kapag nakita natin siya. Tay naman, no? Kinakausap na maayos, parang timang to. Biro lang. Baka kasi natatakot ka sa aswang eh. Ako? Matatakot? Kahit magsuntukan pa kami magdamag. Ay, anak, huwag kang pakampante ha. Hindi yung tao. Tay, mas may isip at matalino ang tao. Hindi tayo dapat natatakot sa aswang. Kasi kapag nagpakita ka ng takot, lalo kang aabusuhin.
Kinabukasan ng umaga, gising na gising pa rin ang diwa ng mga residente. Maaga pa lang ay kwentuhan tungkol sa aswang na ang maririnig. Walang humpay ang mga boses ng mga tsismosa sa daan. Isa na nga roon ay ang nanay ni Manoy na si Aling Pasitas. Nakagawian na kasi ng ginang na sa tuwing may malaking paksa sa kanilang baryo, hindi pwedeng wala siya sa usapan. Habang nagkakape si Manoy sa tapat ng kanilang bahay, napadaan ang kanyang kaibigan na si Vino. Si Vino ang kababata niya na talaga namang bilib na bilib sa kanya. Idol siya ng kaibigan pagdating sa pakikipagsuntukan. Kung minsan nga, gusto na ring maging boksingero ni Vino. Ang kaso nga lang, ay ayaw naman itong mabugbog. Pre! Dahan-dahang inilapag ni Manoy ang tasa ng kape. Sinenyasan niya ang kaibigan na may daladalang pandesal. Agad namang tinalo ng binata ang mababa nilang bakod. Uy pre, nabalitaan ko sa bayan nanalo ka raw kagabi Pinabagsak mo yung malaking kalaban mo. Pambira ka naman. Nalaman mo na kaagad yun? Baliw ka bali. Nandun si Tito kagabi nanood. Pumusta nga yun sa'yo Kaya ito, maraming pandesal ang binili sa akin. Ay, uy pre, congrats Ang galing mo talagang sumuntok Maganang-ganon ka pang araw Oh, galing. May aksyon pang kasama habang nagkukwento ang binatang si Vino. Natawa na lamang sa kanya si Manoy dahil sa pinaggagawa niya. Grabe din yung kalabang ko na yun, no? Buti nga magalang sa kila yung tinamo ko Alam mo, kung hindi ko naunahan yun, nako, mauuna ako sa langit. Teka, pingi nga niyan. Dami mo sinabi, hihingi ka lang pala. Inabot naman ni Vino ang 2 pirasong pandesal. Siya nga pala. Nabalitaan mo ba yung nangyari kagabi? Oo nga Di ba nanalo ka nga? Baliw, hindi yun. Yung sa terminal. Terminal? Ano namang meron doon? Yung laban ko sa bayan, nalaman mo, tapos yung nangyari dito sa terminal, hindi mo alam. Magtatanong ba ako kung alam ko? Ang sinasabi ko ay yung nangyari sa mga tsuper sa terminal, pre. May nangaswang dun kagabi. Kinuha nga yung kambing Gagi! Nangaswang? Bakit? Buntis ba yung kambing? Ha? Buntis lang ang inaaswang, di ba? Baliw. Kahit naman ano pwedeng aswangin Sabi nila totoo? Talagang nangyari yan? Saan ka ba nakatira? Bakit hindi mo alam to? Pasensya ka na pre, pero hindi ko talaga alam Jesus, pambira ka naman Daming nagkalat na tsismosa, wala kang narinig ni isa. Sandaling nanahimik si Vino. Tila ba malalim ang iniisip nito. Kinalabit siya ni Manoy para tanungin kung ano ang problema. Dati kasi may sinasabi sa akin yung lolo ko tungkol sa aswang. Sino, si Lolo Goryo mo? Oo, pero hindi kami naniwala sa kanya Alam mo naman di ba na may diferensya si Lolo Goryo sa isip? Kaya hindi namin pinapansin. Pero nung bago siya namatay, sabi niya sa amin buhay pa raw yung hari ng mga aswang. Isang hari daw na naghahanap ng mga magiging kawal. Ha? Hari ng aswang? May hari pa pala sila? Ewan ko. Yun ang sabi ni Lolo Pero, gusto mo sumama? Saan? Puntahan natin yung tambayan ni Lolo nung matino pa siya. Yung bahay niya sa gubat. Buhay pa ba yung bahay na yun? Yung huling punta natin dun maliliit pa tayo. Sama ka ba? Naiintriga kasi ako dun sa aswang Wala naman akong gagawin ngayon Pero ano bang oras? Mamayang hapon, mga alas 5. Hindi kasi ako makalis ng bahay ng maaga. Sige. Hatid mo na muna yung dala mong yan. Nagmamadaling makalabas ng bakuran nila si Vino. Noong mga sandaling yon, aminado si Manoy na talagang naiintriga din siya sa aswang. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang itsura, ano ang kilos at kung gaano kadelikado.
Pagkatapos niyang mag-almusal, diretso na siya sa likuran ng kanilang bahay. Naroon ang punching bag niya na nagsisilbing praktisan. Sumuntok-suntok muna siya, pero ang utak niya ay nakatuon pa rin sa aswang. Maya-maya lang biglang umarko ang nakakalokong ngiti sa labi ng binata. Makita ko lang yung aswang na yon, bibigyan ko ng body shot yun eh. Bali talaga ribs nun sa akin. Ay, makikipagsuntukan ka sa aswang? Napalingon si Manoy nang marinig ang boses ng ama. Sa lalim ng iniisip niya, di na pala niya namalaya na naroon na yon. Anak, alam ko matino kang tao eh. Pero kung makikipag-boxing ka sa aswang, hindi gawain na matinong tao yan. Tay, hindi naman ako literal na makikipagsuntukan sa aswang tapos sa may ring. Ang iniisip ko lang kasi, kapag sa oras na tayo ang guluhin niya, kita mo tong kamao ko, di ba? Didikit to sa tagiliran niya. Kaso, malakas. Anak, ilayo mo sarili mo sa aswang. Hindi ka bayani ha. Hayaan mong kinauukulan na lang ang gumawa ng paraan. Oo nga tay, pero wag lang tayo ang kulitin ng aswang na yan. Mas masaklap pa sa sasapitin niya kaysa sa sinapit ni Barrera kay Pacquiao. Umupo si Mang Abon sa gilid at sumandal sa katawan ng punong bayabas. Pinanood na lamang siya nitong bugbugin ang punching bag na kung makakapagsalita lamang, baka umiiyak na yon at nagmamakaawa. Sa lakas kasi ng suntok ni Manoy, talagang yayanigin ng sino mang makakatikim sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit madalas siyang nananalo sa boxing. At sa puntong yon, gusto niyang gamitin ang kanyang lakas sa kakaibang nilalang. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang hapon. Nakabihis na rin ng maayos ang binata. Hindi kasi ito nalabas ng bahay ng mukhang dugyot. Para sa kanya, di bali ng maga ang mukha, wag lang mukhang gusgusin. Uy, tagal mo naman. Kanina pa ako dito oh. Pasensya na. Alam mo naman, kailangan ko munang gawin lahat ng gawain sa bahay eh. Lintik naman kasi ang tiyuhin at nanay mo eh. Ginagawa kang katulong. Aperkatin ko kaya yung tito mo nang makita niya. Nagsimula ng maglakad ng dalawa. Hindi naman kalayuan ang kanilang pupuntahan. Pero dahil matagal na noong huli silang nagpunta roon, medyo kakapain pa nila ulit ang daan. May liwanag pa naman nang nasa kagubatan na sila. Kampante lang ang dalawa dahil malapit lamang naman ang gubat sa kanilang baryo. Nang medyo napapalayo na sila, meron silang naamoy na kakaiba. Masangsang, masakit sa ilong at parabang may nabubulok. Sandali silang napaatras. Pasalubong kasi sa kanila ang hangin na may kasamang amoy. Sakit sa ilong pre. Ang bakul. May nabubulok yata, pre. Oh, tapos lalapit pa tayo. Pre, doon lang naman yung daan. Ano ka ba? Singutin mo na lang para mawala na rin yung amoy. Masasanay ka rin. Umiling na lamang si Manoy habang nakatakip ng ilong. Tiniis na lamang niya ang kaunting amoy na lumulusot pa rin sa ilong niya. Nang makalapit na sila, kinagulat ng dalawa ang kanilang nakita. Isang kambing na wasak ang tiyan at wala ng buhay ang nadatnan nilang nabubulok. Inuuod na ang katawan nito. Nagmamadali silang makalayo roon at saka nagsuka-suka. Langya pre, iyon yata yung kambing na kinuha ng aswang eh. Oh, sigurado ka ba? Sabi nila, itim na kambing. Di ba itim yun? Baka yun na nga. Bilisan na lang natin. Baka mamaya nandito pa yung aswang. Mabilis na naglakad ang dalawa. Madilim na ang paligid na makarating sila sa pamilyar na bahay. Maliit lang naman ang bahay. Halos 3 taon na rin mula nang huling matirhan yon. Kaya naman marami nang gumagapang na halaman sa paligid nito. Ganun pa man, hindi nagpapigil si Manoy at Vino.
Gusto kasi nilang magkaroon ng kaalaman sa aswang. At mangyayari lang yon kapag nabasa nila ang mga libro ng lolo ni Vino. Tinulak nila ang pinto. Nang ayaw mabuksan, sinapak ni Manoy ang nangangalawang ng doorknob. Sira ulo ka, bakit mo sinuntok? Para mabilis. Nako, multuin ka sana ni Lolo. Pumasok silang dalawa kahit na madilim. Mabuti na lamang ay may dala silang maliit na flashlight at kandila. Sabay nilang ginamit ang dalawa. Sinuyod muna nila ng tingin ang maliit na bahay. Napadako ang tingin ni Vino sa isang baul na nasa gilid. Pagtingin nila ay merong yung maliit na kandado. Nadismaya sila ng bahagya, pero nawala ang pagkadismaya nila nang marinig ang kakaibang hiyaw na naghahari sa kagubatan. Ha? Aswang ba yun? Oo, pakiramdam ko. Aswang na siguro yun. Kaya ihahanda ko na tong kamao ko. Uy, wag mong sabihin makikipag-sparring ka sa aswang. Anong sparring ang sinasabi mo? Death battle ang gusto ko. Walang iya ka, ang yabang mo naman. Shh! Manahimik muna tayo. Malakas pakiramdam ko na nasa paligid siya eh. Pansamantalang nawala ang mga hiyaw. Ang naririnig na lamang nila ay ang mga punong tila nagsasayawan dahil sa lakas ng hangin. Oh, wala naman eh. Mga ilang sandali lang, may narinig silang tila naglalakad sa labas. Pinatay nila kagad ang kandila at flashlight. Nakiramdam lang sila. Hanggang sa nawala na rin ang kanilang naririnig. Sumilip sila sa labas. Wala naman silang nakitang tao. Baka naman ibon lang yun. Baka nga. Mabuti pa, buksan na lang natin yung baul ng lolo mo. Umanap sila ng pangwasak sa kandado. Sakto naman na meron silang nakitang palakol doon. Malakas na tinaga ni Manoy ang kandado. Agad din naman itong nawasak. Sabik ang dalawa na binuksan ng baul. Kaso, nang mabuksan nila yon, bra at panty na sobrang luma lang ang nakita nila roon. Sa sobrang pagkadismaya, ay napamura ng wala sa oras si Vino. Bad trip. Manyakis ba lolo mo? Ba't may ganito siya? Ewan ko, hindi ko alam. Tanungin mo siya sa langit. Kainis naman oh. Nagpunta pa tayo sa madilim na lugar na to tapos ito lang pala mapapala natin. Sinipa ni Vino ang cabinet na nasa gilid sa sobrang inis niya. Sa di inaasahang pagkakataon, may narinig silang nagbagsakan sa loob ng cabinet. Kaya binuksan nila yon. Dito na nila nakita ang mga bagay na may kinalaman sa aswang. Mga libro, mga kagamitan at kung ano-ano pa. Dali! Ilawan mo nga ako. Oo, ito, yan na. Oh, ba't sa mukha ko? Dito sa libro. Body shot kita dyan eh. Sabi mo, ilawan kita. Ay naku, akin na nga yan. Inagaw ni Manoy ang flashlight kay Vino. Unang kita pa lang niya sa pabalat ng libro, nabasa na niya ang salitang aswang. Lumang-luma na ang libro. Para bang kapanahunan pa yon ng mga sinaunang tao. Pre, eto na. Baka may malaman na talaga tayo tungkol sa mga lintik na aswang na yan. Talaga? Akin na nga. Pinagpapapasok ni Vino ang mga libro sa dala niyang bag. Pagkatapos ay lalabas na sana sila nang bigla na naman nilang narinig ang kakaibang hiyaw. Napatigil ang dalawa. Sandaling nagkatinginan. Sa mga pagkakataong yon, alam na nilang dalawa na hindi na basta ibon lang ang nasa paligid. Mabibigat kasi ang mga yabag ng paa na naririnig nila. Nagtago sila sa gilid ng cabinet. Maya-maya pa, naramdaman nilang pumasok na ang isang lalaki. Nakasarado na ang kamao ni Manoy sa mga pagkakataong yon. Nang bahagyang lumapit na ang lalaki, hindi na nag-atubiling lumabas si Manoy. Left straight to your face! Binigyan ng kaliwang suntok ni Manoy ang lalaking nakita niya.
agad namang bumagsak ang lalaki. Tila napagtanto ni Manoy na hindi pala aswang ang nasapak niya. Pre, parang tito mo yata to. Paglabas ni Vino ay agad niyang inilawan ang nakahandusay sa sahig. Baliw ka! Si Tito Bert nga yan! Ito sinapak! Tingnan mo, sleep well oh! Uy, hindi ko kasalanan yan ha. Bigla na lang siyang lumitaw dyan eh. Malay ko ba kung siya yung aswang o hindi? Basta ang ginawa ko, self-defense lang. Tulig! Kapag self-defense, dapat yung may laban sa'yo. Wala naman laban sa'yo si Tito eh. Tulungan mo na nga lang ako. Ilatag natin dun sa papag. Naku, ang bira naman kasi yung Tito Bert mo eh. Bakit ba siya nandito? Hindi ko nga rin alam eh. Hintayin natin siyang magising. Itanong natin. Halos kalahating oras ding walang malay ang tito ni Vino. Napaayos ng upo ang dalawa nang mapansing gumalaw na ang lalaki. Papikit-pikit pang bumangon si Bert. Umiling ito saglit para sukatin ang pagkahilo. Nang makita nito si Vino, nagtaka ang lalaki kung bakit sila naroon. Oh, bakit ka narito ha, Vino? Napatingin din ito kay Manoy. O Manoy, nandito ka rin pala. Bakit? Anong ginagawa niyo rito? Teka, huwag mong sabihin na ikaw ang sumapak sa akin kanina. Bumuntong hininga na lamang si Manoy. Nahihiya siya sa kanyang ginawa. Kaya humingi na lang siya ng dispensa. Pasensya na po kayo, Ma'am Bert. Kasi kayo naman eh, bigla kayong lumitaw eh. Akala ko kasi aswang kayo. Sandali, aswang? Bakit po? May alam ka ba sa aswang, Tito? Nandito ba kayo para sa aswang? Anong hinahanap nyo rito? Itong mga libro na nasa bag ko, mga libro ni Lolo tungkol sa aswang. Ma'am Bert, may nalalaman ba kayo sa aswang? Interesado kaming malaman kung sino yung aswang na umatake sa terminal at kumuha ng kambing eh. Aswang? Oo, aswang. Alam ko yan. Sa katunayan ang tatay dating manunugis ng aswang. Kinabigla ni Vino ang kanyang narinig. Buong buhay niya kasi ay hindi niya kailanman nalaman na ganun pala ang kanyang lolo. Manunugis si Lolo? Teka naman, bakit hindi ko yata nalaman yan, Tito? Dahil hindi niya yung sinasabi sa iba. Ang nakakaalam lang nun ay ako at ang nanay mo. Sa iba niyang anak hindi niya sinabi. Astig naman pala ang lolo mo eh. Manunugis ng aswang. Anong astig? Dahil sa pagiging manunugis na yan, kaya nasiraan ng bait si tatay. Ano ba talaga nangyari, Tito? Huminga ng malalim ang manong. Baka sa mukha nito ang kakaibang lungkot na nararamdaman. Namatay kasi ang isa sa mga kasama niya, si Otto. Matalik niyang kaibigan. Napatay siya ng hari ng aswang. Dahil doon, nawala siya sa katinuan. Ang nakababahala pa hanggang ngayon, kahit wala na si tatay buhay pa rin ang hari ng aswang. Oo, Vino at Manoy. Hari ng aswang ang umatake sa terminal. Hindi nakapagsalita ang dalawa, lalo na si Vino na naninibago sa pinapakita ng kanyang tiyuhin. Nasanay kasi ito na laging maingay at hindi nagsiseryoso ang manong. Alam niyo po ba kung paano matatalo ang aswang? Hindi ko alam Wala naman akong alam sa pagtugis ng aswang. Nandito lang ako para sana magpahinga. Dito ako nagpupunta kapag magulo ang isip ko Bakit, Tito? May problema ka ba? Ay nako, oo. Natalo kasi ako sa pusta Ito kasing si Manoy wala naman palang laban. Pumusta ako sa iba. Diyos ko, lampa pala. Akala ko naman kung anong problema mo. Akala ko kay Manoy ka pumusta. Manong, gusto kong makaharap ang aswang Napatingin si Bert sa kanya at may pagkabahala ang reaksyon. Nababaliw ka na yata, Manoy Gusto mo pang mamatay? Hindi, basta. Pakiramdam ko kakayanin ko siya
sabik na akong masuntok siya sa muka. Kung merong suntok sa buwan, tatawagin ko naman yung suntok sa buang. Hoy, huwag ka magsasalita ng tapos ha. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang hari ng aswang. Kahit mga kapwa manunugis ni Itay hindi nila kinaya. Bakit o? May boksingero po ba sa manunugis? Ha? Boksingero? Wala, di ba? Pwes, ibahin mo ang isang boksingero. Ay nako tito, ganyan talaga yan si Man. Napasigaw ang tito ni Vino nang biglang may lumitaw na kamay sa dingding. Muntikan nang mahawakan si Bert. Buti na lang ay nahila kagad yun ni Manoy. Uy, ano yun? Nang makarinig sila ng angil ng tila mabangis na hayop, alam na kagad ni Manoy na yon ay isang aswang. Nagpatunog ng daliri at lieg si Manoy. Hinanda na niya ang kanyang sarili at ang kanyang nagtitigasang kamao. Teka, anong gagawin mo? Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Baka hindi ka na makapag-boxing. Papatikimin ko lang po ito ng isa para madala. Hindi na siya napigilan pa na magtito. Dahan-dahang lumabas ng bahay si Manoy. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Madilim, pero nararamdaman niya na ang aswang ay nasa paligid lamang. Masinarado niya pa ang kanyang kamao. Maraan siyang naglakad patungo sa kaliwang banda ng bakuran. Pero maya-maya lang, narinig niya na ang aswang ay nasa bubungan na pala ng bahay. Nagawa siyang kalmutin ng aswang pero buti na lamang ay hindi malalim. Napaatras si Manoy. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa isang lalaki na walang damit pang itaas. Maskulado ang katawan. Mahaba ang kuko at higit sa lahat ay may buntot. Nang umatake ulit ang aswang sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip. Nakahanap siya ng opening. Lumusot ang kamao niya patungo sa tagiliran ng haring aswang. Sa lakas ng suntok niya, napaatras at gumewang-gewang ang lalaking aswang. Parang namilipit sandali sa sakit ng tagiliran. Body shot pa lang yan ha. Paano pa kaya kung sa mukha mo tumama tong kamao ko? Naggalit ang aswang. Umangil yun ng pagkalakas-lakas. Dinig na dinig sa buong kagubatan na parabang yun ang lumalamon sa buong lugar. O ano? Nagagalit ka? Sinuntok lang kita eh. Hindi kita tinaga ah. Buong akala ni Manoy ay aatakihin siya ng aswang. Sa halip, umalis ang aswang at halata sa kilos nito ang pamimilipit. Nang masigurong wala na ang aswang, ay lumabas na rin si Vino at Bert. Nilapitan kagad nila ang proud na si Manoy. Gagi ka talaga. Nadugo yung braso mo oh. Wala yan, mababaw lang at maliit lang yan. Pero kita mo naman yung nangyari sa kanya, di ba? Isang body shot lang, parang mamamatay na siya. Siraulo ka rin talaga, no? Sa ginawa mo, lalong magagalit ang hari ng aswang. Ha? Lalo siya magkakaroon ng dahilan para manggulo, lalo na sa'yo. Ito naman kasi si Manoy eh. Alam mo pre, saring ka makipagsuntukan. Ginagawa mo trip ang aswang eh. Wala ka bang nararamdaman takot? Takot? Wala. Parang ang saya-saya nga eh. Nakaka-excite. Ay nako. Ano kayang meron sa taong ito oh? Ayos na sa akin na naiparating ko sa aswang na yon na meron isang ako na kaya siyang ihele gamit ang kamao ko. Napapailing na lamang si Vino at Bert. Umalis na rin sila sa lugar na yon pagkatapos ng pangyayari. Samantala, hindi maunawaan ni Manoy ang kanyang sarili. Nakakaramdam siya ng kakaibang ligaya sa kalooban niya. Hindi niya inakala na iba pala ang saya kapag ibang nilalang ang nabigyan niya ng suntok. O paano? Dito na kami. Bukas na lang natin basahin ang mga libro. Linisan mo yung sugat mo ha. Ayos lang naman ako. Salamat nga pala sa paglagay ng benda ha. Baliw ka talaga. Napangisi na lang si Vino at naglakad na rin kasama ang tiyuhin. Pagpasok pa lamang ni Manoy sa kanilang bahay, nakita na kaagad siya ng mag-asawang Abon at Pasitas.
Napatingin kaagad ang mag-asawa sa kaliwang braso niya na may benda. Anong nangyari dyan? Seryoso at mababa lang ang tono ng kanyang ina. Kaya naman inakala niyang kalmado lang yon. Yung ano po kasi, yung aswang, nakita ko kanina. Tapos binody shot ko kagad. Oo tay, pinatikim ko ng isa, body shot. Sa tagiliran, dito oh, at saka dito pa. Namilipid sa sakit. Sobrang kalmado at kampante lang ang pagkakasabi ni Manoy, na parabang nagkukwento lang siya sa nakasalubong na kaibigan. Ano? Nakita mo yung aswang? Sinuntok mo sa tagiliran? Oo tay, sinubukan ko lang naman eh. Pwede pala. Pwede palang makapag-body shot ng aswang. Aray! Tinamaan sa baba ang binata ng batoy nito ng kutsara ng kanyang ina. Nagulat siya kaya agad siyang napaatras. Gusto mong ibuhos ko sa iyo itong nilagang baka, ha? Oo nga, Nay. Nakita ko yung aswang. Totoo, sinuntok ko. Aray! Ano ba? Lumipad naman sa kanya ang tinidor. Tinamaan naman siya sa dibdib. Alam kong totoo ang aswang. Kaya bakit ka nakipagsuntukan doon, ha? Di mo ba alam na delikado ang aswang? Hindi ka niya titigilan hanggat hindi siya nakakaganti sa'yo. Anak naman, bakit ba parang patay na patay ka makasuntok ng aswang? Ano bang nadudulot na maganda sa'yo nun? Ewan ko ba tay? Pakiramdam ko nung sinuntok ko siya parang sinuntok ko rin si Pacquiao. Ang tigas ng katawan eh. Pero kinaya ko tay. Inak, sumasakit ang ulo ko dito sa anak mo, Abon. Diyos ko! Mas masakit kapag walang ulo. Kaya kumalma ka dyan, ano? Ako nang bahalang kumausap dito. Tara anak, Manoy, sa labas tayo. Inakbayan ni Mang Abon ang kanyang anak at dinala sa tapat ng kanilang bahay. Anak, hindi maganda ang ginawa mo. Nilalagay mo sa alanganin ang buhay mo at ang buhay namin ng nanay mo. Paano ko nasabi? Paano ba tay? Bago ang pag-atake ng aswang sa kabilang baryo, may isang lalaki na may nakaalitang dayo. Yung dayo na yon, yun pala yung aswang. Anong ginawa ng aswang? Tinigok ang nakaalitan. Dinamay pa ang mga anak. Buti na buhay pa ang bata. Buti na buhay pa yung mga bata. Akala ng iba normal na away. Pero sabi ng mga anak, aswang ang umatake sa kanila. Ngayon lang ito kumalat. Kasi yung kapitan sa kanila, hindi pumayag na kumalat sa iba ang nangyari. Pero dahil maraming chismosa sa mundo hindi na nila napigilan. Tay, sinasabi mo na ba talagang delikado ang aswang? Delikadong delikado, anak. Sabi pa nga ng matatanda matagal ng problema ang aswang na yon. Wala ka pa. Wala pa kami ng nanay mo. Ibig sabihin, matagal nang nabubuhay ang aswang na yon. Kaya anak, napakalabong matalo mo yun sa suntukan. Pasuntok ka pa lang, naakalmot ka na. Oh, tingnan mo nangyari sa'yo. Alam mo tawag dyan? Ano po ba tay? Katangahan. Ay, grabe ka naman tay sa akin. Sa buhay anak, dapat alam mo rin kung kailan ka aatras at kailan ka lalaban. Huwag tayong makipaglaro kay kamatayan. Namatay ka anak, kahit ang Diyos hindi ka kayang buhayin. Sa mga sinabing yon ng kanyang ama, ay naging malinaw para sa kanya ang ilang bagay. Doon lamang niya napagtanto na ang aswang na kanyang sinuntok ay hindi talaga pangkaraniwan. Bumuntong hininga na lamang si Manoy. Alam naman kasi niyang mali siya. Pero hindi talaga nawawala ang saya sa kalooban niya sa tuwing inaalala ang nangyari. Kakaibang ligaya talaga ang dulot ng reaksyon ng aswang nang makatanggap iyon ng suntok. Tinapik siya ng kanyang ama at bumalik na rin yon sa loob ng kanilang bahay. Naiwang mag-isa si Manoy sa bakuran. Napatingin siya sa kanyang kamao. Nararamdaman niya na may iba pang rason kung bakit siya naging boksingero.
Kinaumagahan, maaga na namang nagtungo ang binata sa likod bahay. Pinagbalingan na naman niya ang punching bag na gawa sa buhangin na inilagay sa sako. Bumabao ng kanyang kamao sa sako sa tuwing sinusuntok ito. Para bang lahat ng inis niya sa buhay ay inilalagay niya sa kamao. Kailangan ko mag-ensayo pa. Baka makasagupa ko pa ulit yung aswang na yun eh. Kailangan ko ipakita sa lahat na talagang matigas si Manoy. Huminga siya ng malalim. Nakita niya sa labas ng bakuran ng kanyang kaibigan na si Vino. May dala na namang itong supot ng pandesal. Oh, ano na naman? May dala ka na naman tinapay? Pwede bang dito muna ako? Nagbubunganganan naman si nanay eh. O sige, pasok. Oh, wag dyan. Dun sa harap. Wala na, nakapasok na ako eh. Umupo si Vino sa tabi ng punong bayabas habang nanguya ng tinapay. Problema na naman yan, no? Hirap kapag wala kang tinapos eh. Mamaliitin ka nila, lalo na si nanay. Pre, turuan mo nga ako magboxing. Total, idol naman kita eh. Sandaling tumigil si Manoy sa pagsuntok sa punching bag. Huwag mo sabihing susuntukin mo nanay mo. Sira ulo to. Malamang hindi, no? Kahit ganun si nanay eh, ganun talaga yun. Gusto ko lang matuto magboxing. Gusto kong kumita ng pera sa pakikipagsuntukan. Oh, tingnan mo tong pangako. Tingnan mo. Hindi pantay, di ba? Pero hindi ko na napaayos. Ganyan ang nangyari sa akin nung una kong laban. Pre, Alvino, nagbo-boxing ako hindi dahil para kumita ng pera. Oo, kailangan ko ng pera. Kasi di ba, kukunan namin ng pwesto si nanay sa palengke. Pero ang rason talaga kung bakit, dahil ito ang kumukumpleto sa sarili ko. Pakiramdam ko kapag wala akong nasasapak, parang nangihina ako eh. Pera? Maghanap ka ng ibang trabaho. Huwag ang boxing. Kasi kung papasukin mo ang sport dahil sa pera, mahirapan kang maging successful pare. Dahil ang sport, dapat mahal mo talaga ang ginagawa mo. Kumagat na lamang ng tinapay si Vino. Kahit na paano ay nahimasmasan na rin siya dahil sa mga sinabi ni Manoy. Maging masaya ka na lang na may kaibigan ka na boksingero, no? Na nangangarap makapambugbog ng aswang. Lintik na yan. Yang ka na naman eh. Pasensya na pre ah. Pero pakiramdam ko talaga may iba akong paggagamitan ng kamao ko eh. Oo, sa sarili mo muka. Teka lang. Hatid ko muna to sa bahay. Napangisi na lang si Manoy sabay suntok saglit sa punching bag. Pinagpatuloy na lamang ni Manoy ang kanyang ginagawa. Pagkatapos niya ron, ay tinawag siya ng kanyang ama para bilangin ang naipon nilang pera. Isang laban at panalo na lang anak. Siguradong mabibili na natin yung pwesto para sa nanay mo sa palengke. Hindi na siya po pwesto sa kung saan-saan. Wala pa bang gustong lumaban sa akin, Tay? Anong balita sa mga kakilala mo? Wala ba silang itatapat? Nangangati na tong kamao ko eh. Oh, relax lang. Pupuntahan naman ako noon kapag meron na eh. Tumangon na lamang si Manoy. Sabik na siyang sumabak ulit dahil para sa kanyang ina ang magiging laban niya. Walang magawa si Manoy noong araw na yon. Maghapon lamang niyang pinagsusuntok ang punching bag sa likod ng bahay. Nakailang buhat na rin siya ng barbell na gawa sa 2 malaking lata na may semento. Kinagabihan, hindi pa nakakauwi ang kanyang ina na si Aling Pasitas. Sandali namang umalis si Mang Abon para sunduin ang asawa sa palengke. Naiwan na naman si Manoy sa kanilang bahay. Sa sobrang bagot ng binata, lahat na ng kahoy ay sinibak niya. Pati ang mga platong malinis naman ay hinugasan niya ulit. Ay nako, tagal naman nila tatay. Sabi susunduin lang si nanay. Kainis naman oh. Gusto ko nang kumain, wala pa sila. Papasok na sana sa loob ng bahay si Manoy nang biglang humahangos na dumating si Vino. Sumabit pa ang short nito sa bakod sa pagmamadali.
Uy, ano ba? Bakit ka ba natataranta? Pre, Oh, ano nga? pre, si Aling Pasitas, inatake ng aswang. Nang marinig yun ng binata ay otomatikong kumabog ang kanyang dibdib. Nakasalubo ko sila, pre. Sinakay na ng tatay mo yung nanay mo. Papunta sila sa ospital. Pre, ginagantihan ka na ng aswang. Natamimi si Manoy. Nagmamadali siyang nagsuot ng tsinelas. Hindi na niya naisara ang kanilang bahay sa pagdanais na mapuntahan kaagad ang ina sa ospital. Nakapara naman agad sila ng masasakyan na tricycle. Wala pang 10 minuto ay nakarating na rin sila sa ospital. Naabutan ni Manoy ang kanyang ama na nasa gilid ng hallway. Bakas sa mukha ng ama ang labis na pag-aalala. Oh, anak, paano nga? Napatingin si Mang Abon kay Vino. Sinabi ko na kagad, mga bon. Malalaman din naman niya di inunahan ko na. Tay, patawad. Kasalanan ko kung bakit inatake ng aswang si nanay Patawad talaga. Maiyak-iyak ang binata habang nakalood sa harapan ng ama. Para kang tanga. Tumayo ka nga dyan. Sipain kita dyan Pero wala kang kasalanan. Niligtas lang ng nanay mo yung buntis na aatakihin sana ng aswang. Pero ang nanay mo ang natamaan ng kalmot niya. Kumusta ho si nanay? Ayon, medyo mahaba ang sugat niya. Mula tagiliran hanggang sa may balakang niya. Ang sabi ng doktor, tatahiin yon. Kritikal ang nanay mo. Maraming dugong nawala sa kanya. Kaya kailangan natin ng pera ngayong pambayad. Para mas mabili lahat ng kailangan na gamot at may pambayad tayo sa opera. Tay, ipambayad na lang kaya natin yung naipon natin. Yun na nga anak Kulang pa rin yun Ay nako, bad trip naman Kapag nakita ko talaga yung aswang na yan uppercut ang aabutin sa akin nun Nak, ang nanay mo ang intindihin mo. Sa kada yung aswang na yan, mas kailangan tayo ngayon ng nanay mo, anak. Tay, wala pa bang may gustong lumaban sa akin? Kahit mas malaki sa akin, papalagan ko na. Basta magkapera lang tayo. Wala pa Pero, sige, susubukan kong tawagan ngayon si Joji, yung namamahala ng venue. Baka may ilalaban na siya sa'yo. Sandali, dito ka lang ha. Dito lang kayo. Makikitawag lang ako sa telepono. Napaupo na lamang din sa gilid si Manoy habang umiiyak. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari kahit hindi naman talaga siya ang may kasalanan. Lumapit sa kanya si Vino at tinapik-tapik sa balikat. Nakilala kitang matigas, kaya hindi ako sanay na makita na malambot si Manoy ngayon. Kasalanan ko to Kasasabi lang ng tatay mo na hindi ikaw ang may kasalanan, di ba? Nakikinig ka ba talaga? Paano kung may mangyari masama kay nanay? Baliw, anong papaano? May nangyari na nga masama sa nanay mo at hindi makakatulong kung gaganyan ka dyan. Tigasan mo, Manoy. Ba, magtiwala ka nga sa nanay mo. Kaya niya yun. Nasasabi mo yan kasi wala ka naman sa katayuan. Dumapo ang kamao ni Vino sa mukha ni Manoy. Sa lakas ng ginawa ni Vino, hindi man lang napatras ang binatang si Manoy. Right hand straight, semi-heavy punch. Ha? Hindi ka nasaktan sa suntok ko? Hindi. Yan ang gusto ko, ang matigas na Manoy. Napalakas pa ang pagkakasabi ni Vino, kaya napatingin din ang babaeng nurse na dumaan. Kahit papaano ay gumaan ang kalooban ni Manoy dahil kay Vino. Mabuti na lamang ay may kaibigan siyang handa siyang gisingin sa katotohanan. Pre, kakayanin ni Tita Pasita yun. Magiging okay ang lahat. Yun ang isipin mo. Pre, may Diyos Paalala ko lang Parang batang tatango-tango si Manoy kay Vino. Maraming salamat pre Salamat talaga ginising mo ko. Wala yun. Kabaliktaran nga nangyari Pagsunto ko sa'yo, imbis na matulog ka, nagising ka Pero mabuti na rin yun. Alam mo, kapag wala si Mang Abon, ako ang coach mo Nasa 30 minuto lang ang nakalipas ay sakalang nakabalik si Mang Abon.
Sa mukha nito ay may pag-asang nakikita si Manoy. Anak, may laban ka na bukas. May kumagat na sa hamon natin. Yes! Yes! Ipapanalo ko to, tay. Para to kay nanay. Hindi pa man sigurado ang pagkapanalo ay nagyakapan na ang mag-ama. Nakiyakap na lang din si Vino dahil nadala rin siya sa eksenang yon. Madaling araw nang bumalik si Manoy sa bahay nila kasama si Vino. Si Mang Abo naman ang nagbantay kay Aling Pasita. Kaya si Vino muna ang tatayong coach ni Manoy. Hindi pa tirik ang araw ay nag-iinsayo na si Manoy sa likod bahay nila. Tagahawak naman si Vino ng punching bag para hindi umalis sa pwesto yon. Pasensya ka na pre ha. Ito lang muna magagawa ko. Ang maghawak ng punching bag. Ayos lang pre. Presensya mo pa lang eh. Malaking bagay na sa akin. Ang malaga, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Pinagpatuloy ng binata ang pagsuntok sa sako. Sa lakas ng puwersa ay parang umaalog na rin ang nakahawak na si Vino. Pagsikat ng araw ay nagpahinga muna si Manoy. Nilaan niya ang maghapon sa pagtulog. Nang sa ganon ay bumalik ang lakas niya. Dakong 6:00 na ng gabi nang makapaghanda na siya. Ang gabing yun ang laban na pinakamahalaga sa kanya. O pre, hindi ka naman siguro lugi kahit may sugat ka pa sa braso ano? Lugi man o hindi ako atras. Laban kong laban. Kakaiba ka talaga. Kaya idol na idol kita eh. Iba mentalidad mo eh. Nasa bakuran pa lang sila noon nang mapadaan naman ang tito ni Vino na si Bert. Alam nito na lalaban si Manoy kaya tuwang-tuwa ang manong na pumasok ng bakuran. Ay hala, eto na. Nako, buti na lang talaga hindi ako nagkakain kaya may ipon ako. Pupustahan kita Manoy ha. Ibandera natin ang Manoy. Kaya nagagalit sa iyo si nanay eh. Wala kang pera sa pagkain pero sa pusta meron. Huwag ka mag-alala, Mang Bert. Ipapanalo ko to, pangako. Sandali. Totoo ba na nasa ospital ang nanay mo? Dahil doon sa aswang na aatake sana sa buntis? Oo, totoo nga ho. Kaya nga po dapat manalo ako mamaya kasi doon nakasalalay ang pambayad namin sa ospital. Sige, ipagdarasal kita na sana ikaw ang manalo. O sige na, tama na yan. Baka mamaya basahan mo pa kami ng kung ano-anong dasal mo. Aalis na kami. Sumabay ka na lang sa amin kung gusto nyo. Teka, asa naman si Mang Abon? Wala kang coach? Coach Vino nga pala. Ha? Coach ka? Ng ano? Ay naku, tayo na nga. Manoy, may epal dito eh. Naglakad na ang dalawa palabas ng bakuran at sumunod sa kanila si Bert. Bumiyahe na agad sila patungo sa venue. Habang nasa biyahe ay muli na namang naisip ni Manoy ang aswang. Nagkikiskisa ng kanyang mga bagang at gustong-gusto niyang talagang bugbugin yon. Malapit na sila sa bayan nang biglang masira ang sinasakyan nilang tricycle. Wala silang pagpipilian kundi ang maglakad na lamang. Tutal, malapit na rin naman sila sa venue. Siya nga pala. Suotin niyo itong pulseras na to. Nakita ko yan sa mga gamit ni tatay Pangontra yan sa aswang. Kahit hindi sila sigurado kung totoo ang sinasabi ng manong, ay sinuot pa rin nila. Kung sakali lang naman na makasalubong natin ang aswang, maganda nang handa tayo, hindi ba? Pero hindi aswang ang focus ko ngayon Saka ko na lang siya asikasuhin kapag natapos ko ng gabing ito na ako ang nanalo. Sa halos 5 minuto nilang paglalakad ay nakarating na rin sila sa venue. Kinapkapan pa sila ng 2 malaking lalaki sa gilid ng pinto. Pagkatapos ay pinapasok na rin sila. Meron silang dinaanan na pinto na papunta sa underground. Manghang-mangha si Vino dahil unang beses niya palang makapunta doon. Madilim at tanging ilaw na pula at asulang ang meron sa nadaanan nila. Mga ilang sandali pa ay naririnig na nila ang hiyawan ng mga tao.
Hanggang sa natanaw na nga nila ang boxing ring. Kakaunti lang ang taong nanonood, hindi katulad sa mga naunang laban ni Manoy. Pero kahit kaunti lang, halatang mga bigating tao ang naroon. Huminga ng malalim si Manoy. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinabahan siya kahit wala pa siya sa ring. Paulit-ulit niyang inaalala ang kalagayan ng ina. Bagay na mas lalong nagpapalakas ng kanyang loob kahit medyo kabado. 2 laban pa bago ang laban ni Manoy. Matagal-tagal pa ang kanyang hihintayin. Naiinip na nga si Vino sa mga oras na yon. Pre, matagal pa ba? Kanina pa tayo dito ah. Ang aga natin tapos mamaya pa pala laban mo. Ang sabi kasi ni tatay dapat una ako eh. Hindi ko alam kung bakit parang ako yung huling laban eh. Hindi kaya kanina pa tapos yung laban mo? Na-default ka? Hindi no. E di sana nilapitan na ako ng nag-aasikaso rito. Oh, sige. Hintayin na lang natin. Sabik lang siguro talaga ako na mag-coach kahit wala naman akong masasabi. Sandali lang. Magbabanyo lang ako. Tumayo sa kinauupuan si Manoy. Naglakad siya sa isa pang iskinita na madilim din. Dahil abala sa iniisip, hindi niya napansin ang isang lalaking nakabanggaan niya. Matangkad ang lalaki, mas malaki ang katawan kumpara sa kanya. Hindi niya gaanong maaninagan ang muka dahil kulay pula ang ilaw. Pasensya na ho kayo, hindi ako nakatingin eh. Tiningnan lang siya ng lalaki na parabang sa tingin pa lang ay pinagagalitan na siya. Umalis din ang lalaki pagkatapos. Ang angas nun ah. Humingi na nga ako ng pasensya eh. Maglalakad na sana ulit siya nang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang palagay niya, nakita na niya ang lalaking yon. Parang kilala niya ang presensya ng lalaki. Nagpunta na lamang si Manoy sa banyo. Dumagdag pa sa isipin niya ang misteryosong lalaking yon. Halos 4 na oras ang hinintay nila na matapos ang mga naunang laban. Dumadami na rin ng dumarami ang taong nagpapasukan para manood. Habang nasa gilid, may lumapit na lalaking incheck kay Manoy. Binulong ng lalaki na hindi na makakarating ang dapat ay makakalaban niya. Ha? Bakit ganun? Nandito na ako tapos hindi siya makakarating? Sayang naman yung oras ko. Huwag ka alala. Ngayon lang, merong isa lalaki gusto ikaw lalaban. Ikaw ba papayag? Tayo laban 2. Kahit sino pa yan lalabanan ko. Kailangan ko ng pera no? Hindi pwedeng masayang ang pagod ko sa mga pagsasanay. At pagpunta rito tapos wala akong laban. Kailangan ko ng pera. Ilang sandali lang muling nagkailaw na ang ring. Naghihiyawan na rin ang mga tao dahil marami talaga ang pumusta sa kanya. Pre, basta ganito lang ang itatak mo sa utak mo ha. Wag kang makikinig sa sasabihin ng iba. Ilala kita, madali kang maapektuhan ng salita. Kaya, focus ka lang ha. Focus sa kalaban mo. Huwag kang masyadong kakagat sa mga paglusob niya. Isa sa mga atake niya, malamang bitag. Kaya dapat maingat ha. Hintayin mong makampante yung kamao niya. Ano, naintindihan mo ba ako? Langya ka. Pwede ka na talaga maging coach ha? Mamaya muna ako purihin. Mag-focus ka lang muna sa kalaban. Isipin mo, para ito sa nanay mo. Umakyat na rin ng ring si Manoy. Mga ilang sandali lang din, umakyat na rin ng isang lalaki na pamilyar sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali nun. Yun ang lalaki na nakabanggaan niya sa daan. Ang hindi niya lang maintindihan, parang may kakaibang amoy ang nanggagaling sa lalaki. Hindi niya matukoy kung mabaho ba o ano. Basta parang malansa. Pinag-touch glove na silang dalawa. Masama ang tingin sa kanya ng lalaki. Parang nag-aapoy ang mga mata. Habang si Manoy naman, pakiramdam niya ay nakaharap na talaga niya yon. Hindi pa tumutunog ang bell, sumugod na kagad ang lalaki. Napunta sa sulok si Manoy.
Pinagsasasalag niya ang lahat ng suntok na mula sa kalaban. Aminado siya na mabibigat na suntok ang pinapakawalan ng lalaki. Parang may laman na puot at galit. Aray! Teka, may kasalanan ba ako sa'yo? Gigil na gigil ka! Hindi sumasagot ang lalaki sa kanya. Nakatuon lang yon sa pagsuntok sa kanya. Nakakuha ng tiyempo si Manoy. Nakapunta na siya sa gitna ng ring. Pagbitaw niya ng kaliwang suntok, nagulat siya nang biglang nakailag ng pagkabilis-bilis ang kalaban niya. Nanlaki ang mga mata niya. Maging ang mga taong nanonood ay hindi makapaniwala na may taong ganun kabilis umilag. Lintik ka! Tao ka ba? Isang suntok ang lumapat sa mukha ng binata. Napaatras siya at napakapit sa ring. Pero sinundan kagad siya ng kalaban niya. Tinadtad siya ng suntok. Todo ilag lang ang ginagawa niya dahil kapag nagbigay siya ng opening, siguradong kinabukasan na siya magigising. Focus! Ipakita mo tapang mo! Ipakita mo kung gaano katigas ang isang Manoy! Nang marinig ni Manoy ang sigaw na yon, ay nagkaroon siya ng lakas para pumalag. Pagtama ng kamao ng lalaki sa panga niya, nagpakawala rin siya ng isang malakas na suntok sa tagiliran. Halatang halata na nasaktan ng lalaki sa ginawa niya. Body shot ng malupit! Sinundan pa ni Manoy ng maraming body shot ang tagiliran ng lalaki. Halos mabaliw-baliw naman ang mga nanunood nang makitang lamang na si Manoy. Tagiliran pala kahinaan mo, ha? Tatapusin na sana ni Manoy ang laban nang makita niya ang mga mata ng kanyang kalaban. Sandaling naging kulay pula ang mata ng lalaki. Nagpakita rin yun ng mahabang pangil. Napabulong na lang si Manoy ng, Ikaw! Ikaw ang asuka! Hindi na naituloy ni Manoy ang sasabihin ng suntukin na siya sa muka. Doon niya na lamang napagtanto na kaya pala masyado mabigat ang kamay ng kalaban niya. Isa pala itong aswang. Ang aswang na namilipit sa sakit noon ng sentok niya sa tagiliran. Ang aswang na sinasabing hari. Sunod-sunod na suntok ang tinanggap ni Manoy. Lahat ng iyon ay diretso sa kanyang muka. Napapahawak siya ulit sa tali ng ring. Hindi na rin makasuntok. Ang tanging na lamang niyang nagagawa ay ang piliting makailag. Manoy! Lumaban ka! Para ito sa nanay mo! Bakit ka ba nagkakaganyan? Lumaban ka! Pagsuntok ulit ng aswang sa kanya ay tuluyan na siyang tumumba. Wish ito! Manoy! Tumayo ka! Tatayo pa kaya yan? Ang lambot na! Nagbilang na ang referee. Nabuhayan ng loob si Vino nang makitang tumayo ulit si Manoy. Lalaban pa ako. Sakto naman na tumunog na ang bell. Agad na nilapitan ni Vino si Manoy para turuan ang gagawin. Uy! Tari! Ibagalaw mo ngayon, ah! Ganito kasi, oh! Aswang. Ha? Aswang ang kalabang ko. Siya yung hari ng aswang. Pero tatalunin ko siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa nanay ko. Uy! Focus lang, ah! Nilalamo ka na naman ng emosyon, eh! Uy! Dito ka muna! Visit naman to, tumayo ka agad, oh! Wala nang nagawa pa si Vino nang tumayo na si Manoy. Parang wala lang nangyari. Nawala na kaagad ang pagkahilo nito at maliksi na ulit. Kapansin-pansin naman na parang nagulat ang kalaban niyang aswang. Hindi siguro inakala na ganoon kalakas ang katawan ni Manoy. Manda ka sa akin. Isang malaking pagkakamali mo na pinaalam mo sa akin kung sino ka. Pagtunog ng bell ay sumugod kagad si Manoy. Maraming suntok kagad ang pinakawalan niya. Kahit mabilis umilag ang aswang, ay mabilis ding sinundan niyo ni Manoy. Para to sa nanay ko! Pagsuntok niya ng kaliwa sa tagiliran, natumba ang aswang at namilipit sa sobrang sakit. Nagbilang kagad ang referee. Hindi na nakabangon ang lalaki kaya si Manoy na ang diniklarang panalo. Sobrang ingay na sa venue. Hindi na magkarinigan dahil lahat ay nagdiriwang.
hindi tuloy nila narinig ang sinisigaw ni Manoy. Umalis na kayo! Aswang tong kalabang ko! Umalis na kayo! Walang nakakarinig sa kanya, kaya maya-maya lang, biglang bumangon ang lalaking aswang. Nagulat ang referee nang makitang unti-unting nagbago ang anyo ng lalaki. Mas lumaki ang katawan nito. Lumabas pa ang buntot at pumangit din ang muka. Dinakma ng aswang ang referee. Buti na lang ay nilusob ni Manoy ang aswang kaya nabitiwan nun ng referee. Nagsimula ng mataranta ang mga tao noong mga sandaling yon. Kanya-kanya ng takbo. Maging ang tito ni Vino ay nakitakbo na rin palabas. Nilabas mo rin ang tunay mong anyo. Ganyan ang gusto ko. Ibuhos mong lakas mong aswang ka. Dahil ipapatikim ko sa'yo ang suntok ng pogi. Unang umatake ang aswang. Medyo nahirapan si Manoy. Dahil bukod sa sumusuntok din ang aswang, humahampas pa ang buntot nito kay Manoy. Alalahanin mo yung binasa natin sa libro tungkol sa aswang, ha? Nandun ang kahinaan yan! Habang sinasalag niya ang atake ng aswang, iniisip niyang mabuti kung saan sa mga nabasa niya ang pwede niyang gamitin. Maya-maya pa, tinanggal na ng aswang ang gloves. Lumabas na ang mahahabang kuko nito. Pinagkakakalmot nito si Manoy. Tinamaan si Manoy sa dibdib pero pilit niyang binabaliwala yon. Tinamaan pa siya sa braso kung saan nandun pa rin ang una niyang sugat. Wisit, hindi ko maalala. Tandaan mo! Kailangan mong mabuhay! Bukas makakabayad na tayo sa ospital! Walang silbi yun kung wala ka na! Para bang nabuhayan na naman ng dugo si Manoy. Nagmamadali siyang makadistansya sa aswang. Napatingin siya sa ibaba. Naalala na niya kung saan niya pwedeng birahin ang aswang na yon. Duguan na ang binata pero nagagawa pa rin niyang makakilos na maayos. Kaya naman, sinamantalanan niya nang nasa maayos na estado pa siya. Umanda ka ngayon. Ianda mong itlog mo. Kasi ngayon, ayos lang ang low blow. Nagpadula si Manoy palapit sa aswang. Nang makalapit na sa harap, ay nag-uppercut siya sa itlog ng aswang. Uppercut na suntok para sa itlog na mabubugok! Yeah! Tumba ang aswang habang nakahawak sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi pa nakontento si Manoy. Pinagsusuntok pa niya yun sa sikmura hanggang sa sumuka na yun ng maraming dugo. Nang hindi na gumagalaw ang aswang, hinipo na ni Manoy ang leeg nito. Wala ng pulso doon. Pero para sigurado, binayagan niya ulit ito. At hindi na ngayon tumugon pa. Umakyat ng ring si Vino. Binuhat niya si Manoy kahit na mas malaki pa si Manoy sa kanya. Panalo ka, pre! Wala talagang tatalo sa idol kong ito! Wala na pre. Patay na ang aswang na problema ng baryo. Pagkatapos ng laban na yon, parang lantang gulay na napaupo na lamang si Manoy. Samantala, kinuha naman ng mga bouncer ang bangkay ng aswang. Binigay yon sa organisasyon ng mga manunugis para sunugin. Nawala ng malay si Manoy dahil sa dami ng kalmot na tinamo niya. Sa kanya lang din kasi naramdaman ang sakit nang matapos na ang suntukan. Kinabukasan ay nagising si Manoy. May mga benda na ang ibang parte ng katawan niya. Sa gilid niya ang kanyang ama na nakangiti. Proud ako sa iyo, nak. Sobra. Tay, nasan si nanay? Sinong bantay niya? Nandun si Coach Vino. Pinabantay ko muna kasi kailangan din naman kitang alagaan. Tay, maraming salamat ah. Tapos na po ang problema natin. Ayos din ang nanay mo. Naayos na ang pagkakatahi sa kanya. Niyakap na lamang na matandang si Abon ang kanyang anak. Samantala, kakaibang ligaya naman ang nadama ni Manoy. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na rin ang kanyang ina. Magkakasama sila sa isang hapagkainan habang nanananghalian. O anak, kapag ayos ka na dadalhin na kita sa Maynila ha.
May gustong kumuha sa'yo na promoter eh. Uy, ayos yan pre. Nako tito, baka mapanood na natin to sa TV. Oo nga, Vino. Sana magdilang anghel ka. Nay, Tay, Vino, hindi na po ako magbo-boxing. Napag-isipan ko po na maghanap ng mas magandang trabaho para mabili na natin yung pesto para sa... Aray ko naman! Bigla na namang lumipad ang kutsara sa mukha ni Manoy. Buang ka pala eh. Kung kailan papayag na ako, saka ka naman titigil. Abay, sira ulo ka talagang tao ka. Malapit ka ng sumikat. Gusto mo lumubog ka na kagad? Napatakbo na lamang sa labas si Manoy nang makitang hawak na ng kanyang ina ang kaldero. Natawa na lamang si Vino at Mang Abon. Hindi man nila nabili ang pwesto sa palengke, ang mahalaga na lamang kay Manoy ay magkakasama silang lahat. Masaya at higit sa lahat, walang nasasaktan. Wakas,